Hi, I'm Chef JP from Matsaya. We are launching a newest ramen in Specialta Nuga. Coco ramen inspired by famous Filipino dish from southern Philippines called Bicol Express. Pork-based broth infused with coconut milk and shrimp paste, comes with homemade fish noodles called Mickey. Lastly, tender juicy pork belly cooked in coconut milk. We also have vegetarian taste of Sapporo with burnt garlic oil. Maten nyo dagla So come till Matsaya for Spis Uda Uda! So why Matsaya? boba, barbecue, hot pot, dumplings, ramen, and of course us Filipinos, the happy service crew. Come see for yourself. We're happy to serve you! Kain. Tapos ililipat nila sa correctional, di ba? Yes. Oo, nasa Colonel Grijaldo. To isda. Safe din. So meron ng meron ka lang nakikita na ganun na pwede nilang gawin. If in any case. Kasi imagine, sabihin na natin, 40 ang in-invite. 10 lang dyan ang mag-attend. Sabihin natin, ha? No? Talagang tuloy-tuloy lang ang ating pagkikipaglaban sa mga huwad na ito. So, I think may mga speakers pa tayo, no? Sino kanina yung next, Prof. Ana? Ang about nito, so far ang nakataas ang kamay si Rudy. Pero si Rudy ay binigyan natin kanina ng space na magsalita. So, narinig po natin yung mga reaction. Yung palang pagdiditain ng mga tricom na yan, huwadcom na yan, dyan sa may mga kulungan, ay illegal pala yan. Hindi pala dapat ihalo ang mga tinatawag natin na citing contempt sa mga sentensyado at mga convicted criminal sa kulungan. So, meron pong payo si Atty. Yari Roque sa mga vloggers po na mag-contempt. Magdala daw po kayo ng maraming pagkain. Para mag-contempt daw po kayo mga reaction. Ayan po, pakinggan po natin ito ha. Hindi ko po ini-endorse dito si Tito Soto dahil hindi po siya kasama sa listahan natin. Sorry na. Hey guys, almusal tayo. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, Pritong tamban. gagawin nyo na kahit sino, kahit bill, Tapos, kahit kung pichay. Sausaw. Narinig po niyo, mali daw yun. Oy! Bimbo! Tapos kamatis. Dating Senate President yan. Oo. Di ba dito po? Si Tito Soto, kaalyado po ay ni Bongbong Marcos. Ngayon, nilalaglag po siya. that is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, hindi pwedeng gawin nyo na kahit sino, kahit period, kahit comma. Ngap. Ulitin mo. Kahit di mo narinig, ulitin ko ha. Ang laki ng tema mo, di mo narinig. Typographical errors or any adjustments that are needed as a result of Meron pa tayo rito natirang lauya. Bulalo kagabi. House and Senate to make all of these necessary corrections. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on
second or third reading. Ano, taba. Pwedeng gawin nila kahit sino, kahit period, Mm. kahit comma. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial ibig sabihin, at labor activity na lang po. Kahit na period yan, o kahit colon yan, o semicolon yan, hindi ko magagawa sa secretariat yun. You bring it back to plenary and you pass it to third reading again. Always, the Senate cannot delegate powers to the secretariat. Ever. Hindi ginagawa yun. Meron silang sinasabi, nabalitaan ko lang na meron daw mga blanco. At ang sagot ng isang House of Representatives member ng Committee on Appropriations nila, ang sinabi ay sinabi rin nila sa Secretariat na ayusin. Ano? Ang point ko, nung sinabi ko hindi tama yun, mali yun. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, for that matter, lalo na on third reading, or nagpunta na ng bayan, bumalik na, at ito i-ratify nyo na. Hindi pwedeng galawin nyo na kahit sino, kahit period, kahit comma, kahit I mean, wrong placement of that can have a different meaning for any sentence. And our practice before, especially when I was Senate President, is kahit na period yan, o kahit colon yan, o semicolon yan, hindi ko magagawa sa Secretariat yun. You bring it back to plenary and you pass it to third reading again. Kailangan, the Congress, the Senate cannot delegate powers to the Secretariat. Ever. Hindi ginagawa yun. Even during the time of Senate President Salonga, Senator Maceda, Senator Hockney, in my time, we never allowed, Senator Emile, we never allowed that. Hindi pa pwede yun. Kailangan kayo gumawa. Kailangan yung legislator gumawa ng dapat. Kung editorial amendment lang yan, you have to do it. Do not delegate it. That's my point. Kung yun ang pinag-uusapan sa budget, and that is their problem, may problema talaga tayo. Okay. So, di ba? Kaya lang, Senator Tito Soto, nilinawin ko lang ha. Ito, kaklaruin ko lang, kaklaruin ko ha. Hindi yung sekretary ang problema dyan. Kinaklaro ko lang ha, klaro. Hindi sekretary ang nagpilap doon. Pero yun eh. Diba? O sasabihin ngayon, kasalanan ng diniligate niyo yung sekretary. O papayaan yan, balik nyo dito, bagoy na lang natin, okay na yan. Hindi! Hindi gano'n, Senator Tito Soto. Ang usapan dito, Senator Tito Soto, yung gumawa ng kapangpanuhan. Sino ang naglagay ng number sa mga blanco doon sa bicameral committee report na yun ang pinagbasihan ng General Appropriation Bill. Na ang General Appropriation Bill ang pinagbasihan ng General Appropriation Act. Mahirap pang intindihan yun, Kimbo. Kaya tayo nag-aalala dito, kaya tayo nag-iingay. Ngayon, ano almusal nyo? Kasi gusto natin malaman sino ang kumaroon. Please like and share. Comment below. Ganito na lang muna yung ating videos. See you next time. Follow for more. Bye-bye.